Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, pinalagan na former PRRD Vice President Sara Duterte panalo. Former Senator Lacson tinapos ang kabaliwan at kamangmangan ng Quadcom. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, eto mga kababayan, i-share po natin itong balita, no, na kung saan hindi lang pala Office of the Vice President at Department of Education na hawak ni dating Vice President Sara Duterte ang nagkakaroon ng or ini-issuehan ng notice of disallowance. Nako, eto mga kababayan, magugulat kayo. Napulpong ilang beses na rin palang in-issuehan ng notice of disallowance, pero bakit si Vice President Sara Duterte lang ang iniimbestigahan? Nako po, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto pa, eto po yung sinasabi kong tinapos ni former Senator Lacson ang Quadcom. Eto, nagbigay po siya ng pahayag patungkol po sa paggamit ng confidential funds. Yan mga kababayan, eto, simulan na po natin dito po sa etong balitang ito, no? Eto, mula po ito sa Rappler mga kababayan. Sabi po dito sa balita, COA flags NAPOLCOM again. No, again, ibig sabihin ulit mga kababayan, over millions of unauthorized staff allowances. Kita nyo na yan? Ito, klarong-klaro mga kababayan, staff allowances. Pero bakit? Ang tanong nga, bakit si Vice President Sara Duterte lang ang tinitira nyo about dyan sa disallowance na yan, notice of disallowance, diba? Kasi may nag-comment kahapon mga kababayan, sabi ko kasi doon na bakit hindi rin imbestigahan yung confidential fund ng Office of the President, kung hindi rin ba sila gumagamit ng mga alias, diba? Hindi sila yung confidential fund yung tinutukoy ko. Para ma-compare kung paano ginagamit ng Office of the Vice President at Office of the President yung kanilang paggamit, no? Baka kasi parehas lang, di ba? Parehas lang po silang gumagamit ng mga alias, no? Na kung saan it is the nature of being confidential. Yan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa sa kamera, no? Na kung saan marami palang mayroong mga notice of disallowance or may inisyuhan ng notice of disallowance itong COA, pero bakit si Vice President Sara lang ang kanilang tinitira? Di ba? Magtataka ka na eh. Kaya mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na po ang sinasabi ko na naging pahayag, no? Ni former Senator Lacson about dyan sa disallowance confidential fund na yan. Ito pong sabi niya, no? The disbursement of confidential funds uses code. Yan, code pala, and aliases, no? Dahil sa confidentiality nature ng pagkakagastusan. But the same requires an intelligence project where details of expenses were stipulated. Yan mga kabayan. Eto pa. Now you know the who's and the whys of Mary Grace Piatos and Kukoy Villamin. Tama nga eh. Ito pag sabi niya, ito ang pinimportante sa huli. Yari kayo. Mga tuwadkom kayo. Sabi dito, don't show your ignorance by asking the true identities of this person. Otherwise, hindi na yan confidential. Yan nga po mga kababayan, palakpakan po natin si former Senator Lacson, no? Yan nga pong sinasabi at inuulit-ulit natin nung mga last vlog natin na talagang pinatatamaan natin. Ito, diretsuhan na ito. Tinatatamaan po natin itong mga congressman, Paano nyo makikita dyan sa Philippine Statistic Authority, or PSA, yung mga pangalang ito, mga code name yata ito, Piatos, di ba? Diyan pa lang sa word na yan, no?
Piatos, di ba? Code name or alias, mga kababayan. Hindi nyo talaga mahahanap. Kaso nga lang, yun talagang point nila ang hindi talaga mahanap. Para ipapalabas nila sa taong bayan, dito sa mga nanonood, no? Ipapalabas nila na, may mga may mga ghost employee, parang ganun, di ba? Itong si Vice President Sara Duterte, no? Nagwawaldas, kinukurakot lang yung pera, hindi naman pala mga totoo yung mga pumipirma. Di ba? Ngayon, matatauhan na kayo. Dito po, hindi na po ako, at hindi na po mga ibang vloggers ang nagsasabi, no? Na ito ay mga alias at codes. Si former Senator Lacson na po, former Chief of Philippine National Police, ang nagsasabi, no? Na ang mga iyan ay code at aliases, mga kababayan. Palakpakan po natin. Sana naman, no? Ito lang sa atin. Sana naman po matauhan na po itong tuwad kung matapusin na po nila yan. Kasi po, habang tumatagal, lumalaki po at lumulobo ang inyong ginagastos diyan sa mga investigasyon na yan. Di ba? May pa reward pa kayong 1 million para sa makapagtuturo, no? Ang bilis nyo magpagdesisyon kasi na hindi nga pera ninyo yan. Kaya ang bilis nyo makapagdesisyon ng mga reward. 1 million agad ang ibinibigay sa makapagtuturo ng impormasyon about kay Mary Grace Piatos nung unang labas, maliban po dito kay Kokoy Villamin. Tingnan nyo na yan, di ba? Ang bilis-bilis po nilang makapagdesisyon ng reward. Basta hindi talaga ninyo pera, ang bilis nyo makapagdesisyon. Pero kung pera nyo yan at pinaghirapan nyo yan na pera, nako, baka magdalawang isip kayo at sabihin yung, oo nga, wag na lang. Kasi confidential yan hindi talaga natin makikita yan. At mga alias yan, or code po nila yan. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ang title po nito ay Malaking Good News to. Tiklop ang Senado Kongreso, hatol ng Korte Suprema. Vice President Sara Duterte PRRD panalo. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ang isinagawang Senate hearing kamakailan lamang tungkol sa usaping kampanya kontra ipinagbabawal na gamot ng dating administrasyong Duterte, Korte Suprema tila ginimbal ang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo, pati na ang senadora na si Risa Hontiveros at Laila de Lima, matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kaya ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, wala na, tapos na ang laban. Tinalo nga sa Senado, tinalo pa sa Korte. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktibo
revista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte, kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights groups where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. The said petition was dismissed by the 40th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote, kaya tila nasampal ng kahihiyan ang mga ilang mambabatas, lalong-lalo na ang mga loyalistang hanggang ngayon ay bulag pa rin sa katotohanan. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, thank you so much Supreme Court, binalik ninyo ang tiwala namin na may justice pa dito sa Philippines. Thank you Lord, basta gumawa ka ng kabutihan at katotohanan, yan talaga ang magwawagi. God bless po PRRD, mabuhay po kayo at mahal nyo ang Pilipinas at ang mga mamayang Pilipino. Wala na, endgame na, wala ng kaso. Dismiss ang EJK case laban kay FPRRD. Tatalo na ata sa WPS ang mga criminal defenders sa Senado. Wala na rin ang alas nila na ICC. Una nang binasura ang kaso. Kahit pa pinush ng BBM administration ang investigasyon pa. Tinalo na nga sa Senado. Tinalo pa sa Korte. Sige, nasaan na kayo? Sampahan niyo pa si dating Pangulong Duterte. Lahat binasura sa Korte. Good job, Tatay Digong. Ang tatay ng buong Pilipinas. Mali ang binangga ninyo na tao. Piskal, prosecutor, abogado pa. Love you, Tatski Digong. Good job. Next move, hanap naman kayo ng butas. Anko. Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Eh bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi na nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. Attorney Sal, no? Parang unending talaga. Tama yung saga na ginagawa na ito. Ito yung drama ni VP Sara na administrasyon na nagsulat. Yung saga kasi means a complicated, dramatic story or series of events. Nung pinadala ko sa kanya, ang sagot niya, thank you. Anyway, ina-highlight ko lang ko doon na yung kasing volatile narrative niya. Ang karamihan, actually yung karamihan, more on the detractors. Ang tingin nila na nasisira ng bait, nagwawala, talagang may criminal mind, gano'n lahat eh. Pero that should not be taken in context. Yung sinasabi ko sa artikulo, kailangan, tingnan mo kung saan ba nanggagaling yan. So tingnan mo yung background, kung na naging unity, pagkatapos sinimulan ng siraan siya, nung nagkaroon ng ambisyon yung isang tao, na gusto niyang
tumak sa landas patungo sa Malacanang. Doon ang umpisa lahat yan eh. At nung inumpisang buwagin yung mga kaalyado niya, siyempre magre-react si Inday, Sara. At tapos, nung nag-react siya, talagang tinugis na siya, nag-confidential funds, tapos si PRD, dinamay pa si Pastor, Kibuloy, pinasasarado pang SMNI. Lahat yan, tinamaan eh. Oh, after that, sunod-sunod na yung congressional investigation. Talagang binabanatan siya. And earlier on, kung matatanda mo, secretary pa lang siya, sinasabi niya na may threat sa kanya eh. Hindi siya pinapansin eh. Wala kang maririnig sa PNP o sa NSC. na iniimbestigahan nila. O kaya, nung makita niya, tinanggalan siya ng security. Bakit ka ba tatanggalan ng security? Para open ka. You're risking. You're in a perilous situation. Nung tinuloy-tuloy nila yon at sunod-sunod din yung paninira sa kanya, pag-aalipusta sa kanya, pagbuwag sa kanyang karapatan, nakikita niya na ngayon, abay talagang papatayin ako ng mga ito. Tapos nakakatanggap siya ng mga informasyon. At makikita mo naman ang ginagawa, pati yung kanyang mga staff, pinakulong pa. Tapos si PRD, yung tatay niya, kinaladkad sa Senado, kinaladkad sa Quad. Pero nakita naman natin, pinaglaruan lang ni PRD yung mga mga inquisitors niya. Madalit sabi, nung inilabas niya, ang sukdulan kasi nung pinakulong mo yung chief of staff niya na wala namang napakabait ng ali. Pagkatapos tinatransfer pa, talagang pumutok na siya doon. Kumbaga, because of her, yung kanyang mga tao ang nagiging collateral damage. So inilabas niya na yung matagal niya ng kinikim-kim. But, hindi naman totoo na nagbabanta siya na. Kasi nga, from the very beginning, sinasabi natin, mangyayari lang yung banta kung patay na siya. So, anong krimen doon? Even assuming may krimen, sino yung didemanda mo? Madalit sabi, yun it was a dramatic narrative to call attention to what is happening to her and the threat against her life. And also, in the event that that occurs, kailangan alam ng taong bayan kung sino ipoprosecute nila pag siya pinatay dito. Yan ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi ko, talagang walang katapusan eh. Saan natapos to? Saan? Ini-impeach pa, di ba? In September of this year, I wrote an article about it. Sabi ko, the looming impeachment. Matagal ko na sinasabi, nangyari na. Sinasabi ko na naman, tuloy-tuloy yan. At tinutuluyan na nga nila. Sinabi ko, papailan pa ng kaso kriminal yan. Ayan na. Sana antong yan. Impeach siya at convicted pa. Kukulong nila yan eh. Mabuting-mabuti si Presidente Marcos Jr. Nagpasabi na, huwag na kayong mag-impeach. Walang kabuluhan yan. Masisira lang yung madidistract lang yung attention sa paggawa niya ng mga batas. At the same time, election pa. Walang, kumbaga, it will not benefit any Filipino. Tama siya doon. Kaya nga, sinamahan natin siya doon sa kanya. Napapurihan natin dyan. Ito mo, INC, sumama na. At maraming sumasama dyan. Ang nagiging problema lang, yung mga puwersa sa loob niya, mukhang hindi mapigilan. So, either that, or pwede rin naman balat kayo pala. Pwede rin naman para malayo siya sa hinala. So yan mga kabayan, pwede palang hugas kamay yung ginawa ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na paano siya, hugas kamay effect pa, di ba? Na wag ngayon. Wag impeach ngayon, sa sunod na kasi di ba? Matataranta na kayong lahat. Nabigla silang lahat mga kabayan nang biglang lumabas yung report ng COA. So nawalan na po sila ng kumbaga yung kanilang impeachment kasi yun po yung content ng impeachment nila di ba? Yung paggamit ng confidential fund. Lumabas sa report ng COA na walang ginawang masama or anomalya. Ngayon mag-iisip na naman po sila ng kung anong itakaso nila doon sa impeachment. Kaya sige lang,
Ubusin niyo po ang oras niyo sa pag-iisip habang binabayaran po kayo, no? Ng taong bayan, no? Para gumawa ng mga batas, kayong mga congressman. Ha? Sige, ayusin niyo po yung pag-iisip niyo para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Although, no? Ay, bayad naman kayo eh. Bayad kayo ng taong bayan para gumawa ng batas. Sana hindi po yan ang ginagawa ninyo. Ha? Dahil base po, mga kababayan, sa trust and approval ratings, si Vice President Sara Duterte po ang may pinakamataas na trust and approval ratings dito sa Pilipinas, kahit sa sinong politiko. Tapos siya pa po ang i-impeach ninyo. Anong akala niyo sa Pilipino? Ganun na lang ka-obob? Ganun na lang ka-tanji? Hindi naman po. Nag-iisip rin po ang mga ordinaryong Pilipino, no? Hindi na po ito tulad ng dati na kayo lang kontrolado ninyo ang anumang impormasyon na gusto nyong iparinig, ipakita, ha? Sa taong bayan. Ngayon, anyone, ha? Anyone can access the internet. So, it is free, no? Para malaman ang mga impormasyon, mga balita, na dapat malaman ng taong bayan. Yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.